Okay, so bali ang topic natin ngayon ay simplification of Boolean functions using Boolean algebra. Okay, so now bago tayo mag-umpisa sa simplification ng Boolean functions, uh, i-recall na muna natin yung uh, last topic natin doon sa nakaraang video. Okay, so as you recall, yung last two gates na na-discuss natin ay yung XOR tsaka XNOR. Okay? So, ang XOR, tinatawag natin siya na exclusive OR gate kasi dapat exclusive na isa lang or odd number yung bilang ng input niya na merong logic high or 1. Okay? So, in this example, kung makikita nyo sa truth table, may dalawang inputs yung XOR gate natin. Tapos, meron lang siyang output na 1 doon sa combinations na kung saan isa lang yung input na 1. Pag dalawa, okay, yung input niya na 1, ang output mo dito magiging 0. Pag halimbawa naman yung XOR gate na ina-analyze natin ay 3 or more yung inputs niya, magkakaroon lang siya ng output na 1 if odd number yung bilang ng 1 na inputs niya. Okay? So, halimbawa, meron ako dito, for example, XOR na merong X, Y, Z na input, okay? Magkakaroon lang ako dito na input na 1 if isa lang yung input na may 1, okay? Kahit alin dyan. O kaya naman, yung lahat ng yun ay 1, okay? So, the rest na combinations na ilalagay natin para sa X, Y, Z will have an output of 0. So, may 1 lang yan pag odd number yung bilang ng 1 sa input. Okay? So, ito 1 kasi tatlo. 1, 2, 3, odd number. Okay? So, lahat naman ng combination dito sa truth table natin, magiging kabaliktaran naman siya pag sa XNOR gate. Okay? So, sa XNOR naman, pag parehas yung inputs natin, okay, halimbawa 1, 1, okay, yung output mo dyan magiging 1. Actually, yung output natin sa XNOR is simply the opposite of the outputs na meron tayo sa XOR. Okay? Sometimes, tinatawag natin ang XOR as add detector, samantalang yung XNOR naman as even detector. Even detector kasi, kung halimbawa, ganito ang sistema, okay, ganito yung inputs natin, tatlo, so magkakaroon ka lang ng output na 1, okay, so ano ba dito, X, Y, Z, okay. Pag dalawa, okay, yung 1 sa input, okay, any combination yan, basta 1, so it will give you an output of 1. Na kung lahat yan 0, so 1 pa rin yan, okay, as the case dito sa input natin na kung saan parehas 0 yung input. Okay, so ano pa bang combination? I think okay na yan. Okay, so that is for the XNOR. Now, ang XNOR, kung titingnan natin ang truth table niya, pwede natin siyang gawan ng isang Boolean function. Okay? Paano ba gawin ang Boolean function base sa truth table? Now, in this case, ang gagawin lang natin ay hanapin mo yung combination of inputs na magbibigay sa circuit nyo or dito sa pyesa nyo ng 1. Okay? So, lagyan natin dito is F. Ano bang combinations ng X tsaka Y ang magbibigay sa F ng 1? Okay? Sa output. Makikita nyo na combination ay 0 tsaka 1. Pero, yung 0 para yan sa X. Okay? Yung 1 naman para yan sa Y. Paano ko ngayon siya i-express as a term? Okay? Dito sa Boolean function ko. Now, since ang X ko dito ay 0, ang magiging symbol niyan will be X prime. Okay? Tapos, yung 1 naman sa Y, so simply Y.
Okay? So, pagdating naman dito, yung x is 1, therefore, x lang siya. Tapos yung y naman ngayon dito ang prime. Okay? So, therefore, ito pala ang Boolean function that represents an XOR gate. Pero di ba nabanggit ko na ang symbol natin para sa XOR, meron siyang sariling operator. Ganito, di ba? So, yan talaga pag XOR. Okay, ito yung parang expanded version niya. Okay. Now, kung titingnan nyo dito ng maigi, meron ako dito nakikita mga pyesa mga logic gates. Okay? Since meron ako ditong prime, ibig sabihin meron akong inverter. Since meron ako ditong dalawang variables na magkadikit, ibig sabihin meron akong AND operation. 'Di ba? At since meron ako ditong plus sign, okay? Ibig sabihin meron akong OR gate or OR operation. So therefore, pwede ko pala siyang i-redraw. 'Di ba? So pinag-ihiwalay yung dalawang terms mo, okay? Terms nyo ng isang OR gate. So, magdodraw ako dito na isang OR gate. Okay. Dito mama. Okay. So, ulitin ko. Okay. So, OR gate. Okay. Meron siyang dalawang inputs. Yung input niya na una ay x prime, y. Tapos dito naman ay x, y prime. So, since AND gate yan, so, pwede ko siyang i-redraw ng ganito. Diba? Na meron siyang dalawang inputs din. Okay, so meron ako ditong x and y. Okay. So since ang x dito ay prime, x prime, ito naman ay y prime, y, x. So ibig sabihin meron ako ditong inverter. Okay? Na nanggagaling sa x. Okay? Yung y naman dito sa y. Okay? Ito, no problem, diretso lang yan. Pero pagdating dito sa y prime, meron din ako ditong isa pang inverter. So, yun. Ito pala ang equivalent ng XOR gate pag pinag-construct ko siya using yung mga basic na mga logic gates. Okay? Meron tayo ditong dalawang inverter, dalawang AND gate, at isang OR gate. So, meron tayo 5 components. Okay? As compared with a single XOR gate. So, ang isa pala na XOR gate, 5 pala ang katumbas niyan pag basic na mga logic gates ang ginamit ko. Di ba? So, dito, mapapansin nyo that ang isang logic diagram na maraming pyesa, pwede pala siyang i-express as isang pyesa lang or fewer components. Okay? So, another one. Dito tayo ngayon sa XNOR. Okay? So, sa XNOR naman, ang F ay equal sa, okay, dito tayo. Okay? So, that is, pareha silang 0, pero X prime, Y prime. Plus, itong nasa baba, pareha silang X, Y lang. Walang prime, di ba? So, again, meron ka ditong dalawang AND gate, tapos isang OR gate. So, meron ako ditong function na merong isang OR gate. Okay? So, yung OR gate ko, okay, yung OR gate ko, merong dalawang input. Okay? Tapos, yung inputs ko na yun ay AND gate. So, yung isa dito is X prime, Y prime, X, Y. Diba? So, ito naman, meron ako dito dalawang inputs. At ito yung X prime, Y prime. So, X prime, Y prime, ito naman na X and Y. So, pag gagawa ko ngayon dito ng inputs, okay, so yung X dito, may inverter, yung Y naman, may inverter din, okay, at pareha silang connected dito sa input. Okay?
Ito direkta, walang inverter. Okay? So, same case ng sa XOR, okay? Tsaka sa dito. Makikita yung ano lang, yung connection lang kung paano kinonect yung inverter tsaka AND gate, di ba? So, yun, yung arrangement lang nila. Okay? So, yun. Yun ang process ng pag interpret ng truth table into a logic diagram. Di ba? So, yung process ay from the truth table, gagawa natin siya na Boolean function. Okay? Base doon sa may mga ones na entry. Tapos, base naman dito, magagawa na natin yung logical diagram niya. Okay? So, now, proceed tayo sa simplification ng Boolean function using Boolean algebra. Okay? So, kasi yung process na yon parang kabaliktaran siya ng ginawa ko ngayon dito. Okay? So, let's proceed. Now, dito tayo sa simplification of Boolean functions using Boolean algebra. Okay? So, sa unang example, halimbawa meron tayong Boolean function. Okay? So, ang Boolean function natin ay f is equal to x prime y plus x, y, z plus x, y, z prime. Okay? So, ang gagawin natin dito ay isi-simplify natin siya. Okay? So, now ganito yun. Pag pagsisimplify kayo ng isang Boolean function, titingnan nyo na muna yung bawat isang term. So, yung terms natin dito tatlo. Ito, x prime y, okay, term 1. Ito naman, x, y, z, term, the second term. And then, x, y, z prime. So, this is our third term. Ito ang palagi kong ginagawa pag magsisimplify ako ng isang Boolean function using Boolean algebra. Unang ginagawa ko is, hinahanap ko yung mga terms na may pinakamaraming literals. Okay? Pinakamaraming variables. At doon ako nag-uumpisa. Kasi pag may nakita akong term na dati na siyang bawas, okay, yun kadalasan ang inuhuli ko kasi bawas na siya eh. Okay? So, dito na muna ako ngayon sa second and third term. So, ito, as is lang na muna. Okay? Y, x prime y, plus. Now, ano ba yung pwede ko ditong gawin sa dalawang terms na to? Kung titingnan nyo siya ng maigi, meron siyang variable, okay, na complement ng bawat isa. Okay? So, yan yung z. Okay? Kasi sa term 2, or the second term, xyz siya. Tapos sa third term, xyz prime. So, yung bali z prime. Diba? So, yun ang complement ng isang literal, itong dalawa. So, therefore, ang xy pala, since pareha silang variables, pwede ko silang i-factor out. Okay? Kasi meron akong kasali doon sa postulated theorem ng Boolean algebra yung distributive property, di ba? Or yung distributive law. So, pwede ko siyang i-factor out. Okay? So, ang matitira ngayon dito ay z plus z prime. Okay? Now, base doon sa table, okay, sa postulates and theorem, yung x, okay, yung x, tsaka x prime, ay equal sa 1, di ba? So, yung x plus, x prime na yan, pwede kong sabihin na yan yung z tsaka z prime. Okay? Z tsaka z prime. So, equal pala sila sa 1. So, pwede ko silang cancel out. Okay? So, ang matitira sa akin ngayon ay x prime y plus xy. Now, yung y na naman ulit, common sa dalawang term. So, pwede ko ulit siyang i-factor out. Diba? So, matitira is x prime ay x. Diba?
So again, applicable na naman yan dito. Baliktad niya lang, pero meron naman tayong commutative property, di ba? So, pwede mo yan cancel out ulit. So therefore, ang matitira sa akin ngayon dito ay y. So, ito yung simplified na form niya. Di ba? So, bakit pa ako gagawa ng isang logic diagram na maraming pyesa na y lang naman pala ang katumbas niya, di ba? So, ano ba yung y? Pwedeng buffer yan, pwedeng inverter na pinagdugtong, pwede AND gate na kinombine mo yung dalawang inputs, etc. Okay? So, yan na ngayon yung F. Okay? So, napakadali, di ba? Okay, so next example. Okay. So, halimbawa, yung function natin okay, ay wxyz okay, plus w prime xz plus w x prime ay mali y prime z. Okay, paano kung ganito yung problem? 4 variables ito, di ba? So, 3 terms, 4 variables. Now, nabanggit ko kanina na pag ako magsisimplify, ang uunahin ko ay yung mga terms na marami ang literals. Okay? So, yung first and third terms, sila yung kompleto, yung literals kasi w, x, y, z. Samantalang yung second term naman, meron na siyang kulang na isa, which is yung y. So, hahayaan ko na muna yan. Okay? So, evaluate ko na muna yung first and last term. So, here, makikita nyo na yung y, okay, complement siya. May complement siya doon sa isang term. So, yan ngayon ang unahin ko. So, w, x, z, okay, y plus y prime. So, basically, ang ginawa ko is pinactor out ko lang naman yung tatlong terms. Yung tatlong literals ng dalawang terms, di ba? So, next is w prime x, z, okay. So, ito, equals sa 1. Base yan doon sa table, okay. So, ang matitira sa akin ngayon ay wxz plus w prime xz. Diba? So, here, okay, common ulit yung x tsaka z. So, x, z, okay, pa-factor out, matitira sa loob yung w tsaka w prime. Okay, magiging 1 ulit yan. At ang matitira sa akin ay x, z. Okay, so yun na. Ang katumbas ko lang pala nito ay isang AND gate. Okay? So, x tsaka z. AND gate lang siya. Diba? Samantalang dito, malamang ganito na naman yung kalalabasan niya. Tatlo pala. Etc. Diba? So, nasimplify ko siya. Mas kumonte yung pyesa ko. Isang pyesa nga lang eh. Paano kung simpleng project lang naman yan, tapos ito lang naman palang kailangan nyo. Okay? So, now, let's proceed sa next example. Okay? Now, sa third example, halimbawa ay meron akong f is equal to, okay, ibang literal naman ang gagamitin ko. A prime, c prime, plus a, b, c, plus a, c prime. Okay? Now, ito ang medyo iba doon sa mga previous examples kasi sa naunang dalawang examples, isang term lang ang may kulang. 'Di ba? So, isang term lang ang may kulang. So, the rest, kompleto halo. So, dito, dalawang terms ngayon ang may kulang. Kulang sila ng b. 'Di ba? So, paano natin to gagawin? Now, one is, piliin mo yung kompleto, tapos pili ka ng isa sa dalawang terms na to na gusto mong i-process dito. Okay? So, ang pipiliin ko ay yung second tapos yung last terms. Kasi meron ditong may complement which is yung C prime, pero meron naman siyang common which is yung A. Diba?
Yun nga lang, meron siyang b dito na kakaiba. Pero later on, masosolve na lang natin yan. Okay, so kunwari, i-factor out ko na muna yung a. Okay, so ang matitira dito sa second term is bc. Tapos sa last term naman, ang matitira is c prime. Okay, plus, okay, ito, kukopyahin ko lang muna. A prime, c prime. Okay, so ano ay ang next step? So, i-apply natin dito yung distributive property. Okay, yung distributive. So, ang i-distribute natin ay yung c prime plus, okay, so i-distribute natin siya dito sa b, tsaka sa c. So, magiging b plus c prime, okay, tapos c plus c prime. Ito yan, dinistribute ko. Kasama sa dinistribute ko yung plus sign, di ba? So, next is a prime, c prime. Now, ito, palagi yung na-encounter kanina, ano yan eh, z, tapos a. So, ito, magiging 1, di ba? So, matitira sa akin ngayon ay ito. So, ito, di ko naman ito masisimplify agad-agad eh, kung ganyan ang form niya. So, pwede ko siyang i-distribute na ulit, pabalik. So, magiging siyang AB plus AC prime plus A prime C prime. Okay? Now, tingnan nyo ng maigi. Okay? Ito, kasi common yung C prime, di ba? So, kukopyahin ko lang yung C prime. Ang matitira ay A. Okay? So, basically, ang ginawa ko is yung C prime, finactor out ko siya. So, ang matitira ngayon dito ay A, tapos A prime. Diba? A prime. So, ito, 1. So, this becomes A, B, tapos C prime. Okay? So, that is your F. Okay, so kung bibilangin nyo yung number of variables dito, or literals, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So, 7 siya na literals or variables. Tapos, yung simplified form niya ay 3 literals lang, tsaka dalawang terms, di ba? So, di hamak na yung answer natin dito is obviously, mas konti yung pyesa na kakailanganin. Okay? So, kung i-draw ko yan, it will look like this. Okay? So, A, B, C. So, meron ako ditong isang AND gate. Okay? Tapos, dito naman meron ako ditong isang inverter. Okay? Sa letter C. Pero dito, okay, A, B. Okay? A, B. So, AND yan. So, magiging A, B. Tapos, ito naman yung C, magiging C prime. So, yun. A, B plus C prime. Diba? So, yun. Now, ito, obviously, pag ito halimbawa, hinanap niyo yung logic diagram niyan, ang daming niyan, di ba? So, medyo maraming pyesa ang kailangan. Okay? So, next. Example. Okay? So, yung Boolean function natin ay ganito. Okay? So, x plus y prime plus z prime. Okay? X prime plus z prime. Okay. So, parang wala nito sa table, di ba? Pero kung titignan mo siya as a two-term Boolean function, dalawang term lang. So, ito, tsaka ito, I think pwede natin siya magawa ng paraan. Okay? So, for example, ito, gawin natin siyang isang term lang, tapos i-distribute natin siya dito sa tatlong to. Okay? So, mangyayari ay, you will have x prime plus z prime plus y prime x prime plus z prime plus z prime x prime plus z prime. Okay, so ang ginawa ko dito ay itong buong term na to, okay, distribute ko siya dito sa tatlong variables na nasa loob.
Okay? So, ang sunod naman ay, ito naman ngayon ang i-distribute natin. Okay? Para mawala yung mga grouping symbols. Okay? So, ito magiging x prime plus x z prime plus. Ito magiging x prime y prime. Okay, binaliktad ko na diretso. Ito naman y prime z prime. Tapos ito naman ay, okay, so ano? X prime z prime plus x prime ano z prime okay, so kung titingnan nyo na maigi yan, base sa tiba ito x prime, diba? Tapos ito naman x prime z prime dalawang x prime hindi, mali. Ito pala, z prime, okay? Tapos, x prime. So, pag titingnan natin sa table, okay? So, yung x prime equal siya sa 0. Okay? Pag identical naman siya, x equal siya sa x lang. So, kung i-apply natin yan dito, ibig sabihin pala ito, magsi-0 siya. Diba? Tapos ito naman, magiging isang z prime na lang. Okay? So, pag yan, sinulat ko ulit, magiging x z prime plus x prime y prime plus y prime z prime plus x prime z prime plus z. Ito na, isa na lang siya. Diba? Next is, kung titingnan nyo na maigi ay, ito, tsaka ito, pareha silang may z prime. Diba? Tapos, ito naman, okay, ito naman, tsaka ito, pareha silang may z prime. So, z prime times x plus x prime, okay, ito yan, ito, okay, plus, ito kopyahin ko lang, x prime, y prime, plus, ito, pwede ko rin siyang i-factor out kasi meron siyang z, I mean z prime, di ba? So, z prime times y prime plus 1. Kasi wala naman siya ibang kasama, 1. So, this is equal to 1. And this is equal to 1. Okay? Y prime plus 1, di ba? So, that is equal to 1. So, matitira sa akin ngayon dito ay z prime plus x prime y prime, okay, plus z prime. So, meron ako dito dalawang z prime. And base dito sa table natin, okay, pag meron akong parehas na entry, okay, x plus x, equal lang siya doon sa isa lang. So, parang inabsorb lang ano. So, therefore, ito, pwede natin tanggalin yung isa. Okay? So, ang matitira sa atin ay z prime plus x prime z prime. Okay? So, ito ngayon ang sagot natin dito. Okay? So, yun. Okay? Okay, so last example.
Okay, so last example. Example number 5, we have f is equal to a plus b prime, a prime, b prime. Okay? So, dito, pwede natin i-apply yung De Morgan's theorem. Okay? Pero, sa isa lang natin siya i-apply. Okay? Halimbawa, dito sa una, pag ginamitan ko to ng De Morgan, di ba, ang ginagawa natin sa De Morgan is, if you have A, B, prime, ang mangyayari, i-convert lang natin siya, okay, from OR gate to NAND gate, tapos i-distribute natin yung prime. Di ba? So, in this case, magiging siyang A prime, B prime, okay, times A prime, B prime. So, ito naman, pwede mo nang i-distribute, okay? So, magiging siyang A prime, B prime, A prime, plus A prime, B prime, B prime. Now, since you have x, that x is equal to x, okay? So, that is similar dito. So, meron tayong A prime, dalawang A prime. So, i-absorb na lang natin yung isang A prime. So, magiging siyang A prime, B prime, plus, dito naman, yung B prime naman ang i-absorb. So, A prime, B prime. Now, since itong dalawang to ay parehas, meron tayong sa table na ganitong format, na ganito, sa postulates and theorem natin na table, okay? So, therefore, ito, pwede nating sabihin na A prime, B prime na lang siya. Okay? So, yan na ngayon ang Boolean function natin para dito. Okay? This is the resulting Boolean function, yung simplified form niya. Okay? So, yan. Okay? So, sa susunod ulit na video,